So, ayan guys, welcome sa akin channel. Gagawa tayo ulit ng Japanese cheesecake na ito yung gagawin na inano ko na yung recipe, hinanda ko na lahat. Itong cream cheese natin is 200 grams yan. Tapos isasama natin dito yung milk. Ito, milk. Itong milk niya is 102 grams. Tapos itong butter 70 grams lang yan. Isasama natin itong dalawang to dito sa cream cheese. Tapos ibo-boil natin yan. Kasi yung hot water pinainit ko na. Ipapatong natin itong bowl natin. Tsaka itong flour 70 grams itong flour. Tapos egg yolk. Yan. Hiniwalay ko na 4 yan. Ito yung egg white. Yan. 4. Tapos yung sugar natin 80 grams yan. Kasi pag binit natin, minix natin itong egg white, ibubuhos natin ng dahan-dahan yung sugar dito sa egg white. At saka dapat egg white lahat, walang halong pula para mas mabilis siyang umalsa yung egg white natin, maging mirang. So ngayon guys, isasama ko na rito itong milk. Ayan. Tapos tsaka itong butter, lalagay na rin natin. Sama na dyan. Tapos may natirang konti, kunin natin, sayang. Yan. Yan, sinama ko na dyan. Ngayon iboboil natin to. Lalagay natin dito. Yan, kumukulo na. Papatayin ko na muna para hindi masyado maluto. Yan. Lalagay natin dito. Iboboil natin dyan. Yan. Hanggang sa ma-mix siya, i-mix mo yan eh. Hanggang sa ma-durog siya. I-mix siya. Nahirapan ako maghalo kasi hawak ko yung cellphone. A few minutes later. So ayan guys, nahalo-halo ko na lahat. Yung cream cheese, milk at saka yung butter. Ngayon susunod natin yung flour. Ito. Lagyan natin dito. Meanwhile, so ayan, nahalo na yung nasama ko na yung flour natin. Ngayon ito palang egg yolk, nagdagdag ako ng vanilla, 2 grams yan. So ilalagay natin dito ngayon. Mix natin. Susunod natin paiikutin yung yung egg white. Yan, pagkatapos sasalahin natin muna. Ilipat natin dito sa strainer natin. Para yung cream cheese na may bubo, masasala siya. Bago natin i-combine sa mirang natin o egg white. Para talaga maging pino siya. Yung buo-buo makukuha, matatanggal. Tsaka yung gamit ko palang spray, yung minisprayan ko ng butter spray, yon yung paglalagyan ko rito, yung mold natin, yung molde. Ayan na. Ayan lang natin. Para sure. Pinong-pinaw. Ayan na guys. Kukombine natin yun sa white egg. Kasi ito yung gamit kong mold. Ayan. 22 cm yan ha. Yung laki niya. Para yung isang batch natin saktong-sakto, hindi aapaw di sa sobra. Ayan. Ngayon paiikutin na natin yung mirang natin or egg white. Ayan.
Pag umalsa na siya ng konti, ibubuhos natin ang dahan-dahan yung sugar natin. Ayan, mabilis siya mag-foam kasi wala siyang halong hindi siya nahaluan ng egg yolk. Ayan. Pwede na natin lagay yung sugar natin dahan-dahan. Ayan. Hindi mo siya pwedeng biglayin yung sugar kasi babaksak yung mirang natin. Kailangan dahan-dahan talaga para makuha natin yung tamang texture ng mirang natin. Saka ako i-speed siya ngayon ng konti. I-check natin kung pwede na. Konti pa. Pwede na to guys. Yung tipong nag-ano siya, nag-i-stay siya talaga. Ayan. Ayan o. Ayan. Ay. Pala. Ayan. Ganyan ang tamang texture niya. Okay na to. So ngayon guys, kukuha tayo ng konti sa mirang natin, sa white egg natin. Lalagay natin dito sa mga ingredients na pinagsama. Haluin natin. Nailagay ko dito sa maliit na lagayan. Dapat dun sa medyo malaki. Pero okay na din to. Kasi after ng mamix ko ng konti ito, ihahalo ko na itong lahat doon sa white egg. Doon natin siya i-combine sa mismong bowl ng mixer. Ganyan lang. Hanggang sa maging na siya, na mawala na yung white, maging red na. Or like cream na lang. Medyo okay na. Sama na natin ngayon dito sa malaki. Sama na natin dito. Ayan. Ayan. Mimix natin dito ngayon. Ayan. Ito na, mimix na natin dito para mahalo talaga siya ng gusto. So, pagka nahalo na talaga lahat, sasalin na natin sa mold natin, sa tray natin. Tapos yung isang tray pala, maglalagay ako ng hot water doon para isasalang ko sa loob ng sa deck oven natin or oven. Kailangan make sure yung oven mo walang blower. Kasi yung siya, naka-off yung blower. Kung may blower yung yung oven. Pwede rin yung mga ibang oven na yung gas stove sa ilalim, nasa baba. Yan, pwede rin yun. Kung wala kang deck oven. Nabando lang hanggang sa
mawala yung ano, mag-combine lahat. Ngayon guys, ilalagay na natin dito. Yan, dito. Spray natin. Nisprayan ko ng butter spray yan. Kasi pag gagamitan mo siya ng wax paper, aalsa siya. Pagka tinanggal mo na sa ano, babaksak siya, bababa. So, kailangan ganyan lang. Butter spray, gamitan mo siya. Salin na natin. Kailangan pa rin na i-steamer natin siya para talagang pinong-pino, smooth siya. Ayan na guys, nandito na siya. Tap lang natin para yung bubbles niya ay mawala. Sa anuin natin. Ayan guys, ubusan na natin ng mainit na tubig. Mainit talaga na tubig yan, pinakulo. Ayan, sa kettle. Ubusan natin dito sa tray natin. Tapos ang minutes yan ay 150 degrees to 45 minutes. Pero yung first 20 minutes ay close yung door. Tapos second after na 20 minutes i-open ng konting-konti lang yung door nya. Yung the rest na 25 minutes. Ayan. Kasalang na. Ayan, naka-close. 45 minutes. Ayan. To 150 degrees. So, ayan guys. Tapos na yung 20 minutes nya. Na-close yung door. Stop na natin to. Tapos, ipi-flip natin. Ayan yung deck oven. Wala yung ano, wala yung blower. Yung isang oven na yun, may blower yung dalawang yun. Pi-flip natin siya. Papaikot lang natin. Yan. Para medyo magpantay yung kulay. Yan. Ngayon maglalagay tayo ng basahan dito. Konti lang. So ayan, inipitan ko siya ng basahan na nakabukas ng konti. Ayan o, may siwang siya. Ayan, ayan, may siwang siya. Konting-konti lang. Another 25 minutes yan. Ayan. Sakto. 25 minutes na nakabukas yung pintuan. 20 minutes na naka-close yung door. So ayan guys, okay na ang ating Japanese cheesecake. Umulog na. Yun, ganda. So ayan ang ating Japanese cheesecake. Ayan. Iyan natin ng 2 minutes dyan. Tsaka natin i-remove. So ayan guys, ang ating resulta ng Japanese cheesecake. Ayan o. Jelly. See, look at the texture.